ka na ha, baka pwede ka nang dalhin sa mental. Oh, eto naman binabaha ang Davao, andun sila sa Hague. Kagustuhan yan ng mga DDS na mga bobo korek, mga kababayan, 'di ba? Hindi sila iniisip. Oh, bahang-baha sa Davao, okey lang. Yung mga yung kanilang binoto, yung mayor nakakulong, walang magagawa sa kanila, yung vice mayor nandun din, sinasamahan yung mayor. Paano pa kayo mapagsisilbihan, 'di ba, Mama Irish? Wala na. Useless ang pagpili niyo sa mga taong 'to. Dapat mga kababayan ang pinipili niyo yung puwedeng tumulong sa inyo sa oras ng sakuna. Paano kayo tutulungan yung sarili hindi matulungan? Ah, anong tawag sa mayor na nakakulong sa dahig? Overseas Filipino prisoner. OFW. Ayan na baste, wala, pahiya ka diyan. Okay. So, eto naman mga kababayan, pag-usapan naman po natin ito. Dito kayo matatawa mga ka-GPnatics. Sinungaling talaga itong si VP Sara Duterte. Bakit, JP? Mga kababayan, ngayon si Sara Duterte po nung una ang lakas maghamon. 'Di ba sabi niyang gano'n? Ay, sige, tuloy natin ang impeachment dahil gusto ko ng bloodbath. Pero ngayon nag-iba na po ang naratibo ni Sara Duterte. Ang bloodbath daw ay para daw sa kanyang sarili dahil siya daw ay i-crucifix. Tingnan niyo mga kababayan, yung kanilang ginagawa po na sabi ko nga ay nagbabago na ng statement, feeling victim na po ang gusto nilang mangyari. Pakinggan niyo muna mga ka-GPnatics yung unang sinasabi nitong si Sara Duterte. Tingnan niyo po. Trial because I want a blood bath. Okay, sabi niya gano'n, "I want a trial because I want a bloodbath talaga." Okay? Kung kung tatagalugin natin 'yon mga kababayan, gusto niya daw matuloy yung trial kasi gusto niya ng bloodbath. Yung bloodbath ay madugo, tama? Madugong labanan. Okay, mga kababayan. Eto ngayon, nagbago bigla ang pahayag ni Sara Duterte sa bloodbath. To clarify, I think many misunderstood the word bloodbath, and No, Julie. many didn't want to understand, refused to understand what it meant. We have always said that the impeachment is a political persecution. It is the administration going after me after I resigned from the cabinet. And if it's a persecution, it's some sort of crucifixion against me. Diba? And so when there's a crucifixion, there's blood. So it's a bloodbath, my bloodbath. So I'm just sad that many people refuse to understand the context wherein I give statements. Okay, mga kababayan, sabi niya gano'n. Ang paliwanag ni Sara ngayon, balikan ko lang yung sinabi niya kanina. Yung una, di ba? Nagyayabang siya na gusto ko na matuloy ang impeachment trial. Okay, tandaan niyo yan ha. Gusto kong matuloy ang impeachment trial because I want a bloodbath. Mga kababayan, gusto ko ng madugong labanan. Di ba yan yung sabi niya gano'n eh. Isipin mo na ikaw ay iko-crucifix. Tapos gusto mo, mga kababayan, na matuloy ang trial. Kasi sabi niya dun sa paliwanag niya, ang bloodbath, hindi yan yung madugo. That is my crucifix. Kaya there is a bloodbath. Sabi niya ganon. Yan ay gusto nila ako na makasuhan. So yan ay bloodbath para sa akin. Yan ay parang ipinako niyo ako sa krus. 'Di ba? Madugo. Oh, mga kababayan, biruin niyo ginagago tayo nito. Gugustuhin mo na matuloy ang trial para ikaw ay makrucifix? Sige nga. Tungang nga babae atoy.
Gusto niya? Gagaguhin pa tayo. Feeling victim, sino ba ang tao na gusto, mga ka-GP Natics, na ma-impeach? Kayo ba, halimbawa, when you were, mga kababayan, meron po kayong hinahawakan ng isang malaki at isa talagang napakataas na posisyon sa gobyerno. Gusto nyo ba na kayo po ay ma-impeach at kayo po ay may crucifix? Siyempre hindi. 'Di ba? Oh, so yung sinasabi ngayon ni Sara Duterte, inuungas lang tayo, tinatarantado na naman tayo. Gusto po nila, mga kababayan, ibahin ang naratibo, mag-feeling victim sila. Oh, 'di ba? Feeling victim ang mga tanga. Aliwaliwanag nung sinasabi mo nung una na gusto mo matuloy ang impeachment trial because gusto mo ng bloodbath. Oh, sa pangalawang sinasabi mo, hindi naiintindihan ng tao yung sinasabi ko tungkol sa bloodbath. Ayaw nilang intindihin. Ano? Kami ayaw naming intindihin? Mahirap ka talagang intindihin, tanga. Unang-una, walang sino mang tao ang gugustuhin na siya po, mga kababayan, ay ipako. Unless, meron naman GP ah. O ito na nga yung unless eh. Unless, araw po, mga kababayan, ng, Semana Santa. At sila po ay nagpapapako. 'Di ba? Sinasaktan sila. Oh. Tapos sasabihin mo ngayon, Sara Duterte, this is my crucifix. Loko-loko. To clarify, I think many misunderstood the word bloodbath, and many didn't want to understand, refused to understand what it meant. We have always said that the impeachment is a political persecution. It is the administration going after me after I resigned from the cabinet. And if it's a persecution, it's some sort of crucifixion against me. Diba? And so when there's a crucifixion, there's blood. Kababayan. Di ba? Ang gulo ni Sara Duterte, no? Sabi niya nung una, okay daw sa kanya, bloodbath. Madugong labanan. Gustuhin mo ba sa sarili mo na maging madungis ka, maging madugo ka, nasasaktan ka? Wala atang isang tao, mga kababayan, na gusto niyang nasasaktan yung kanyang sarili. Si Sara Duterte lang talaga. Ang lakas ng sapak sa ulo. 'Di ba? Ang lakas ng sapak, tapos yan ang gusto nila, Amy, na mamuno sa Pinas, walang mga utak, utak sinungaling at utak bobo. Yun guys, 'di ba? Nakita po natin na talagang nawala pala yung Facebook account. Grabe. Kaya pala nag-end na dito. Oh, anyway, mga kababayan, talagang kitang-kita nyo ang pagiging sinungaling. Yung iba, hindi nila naintindihan. Wait lang, GP. Ano ba talaga yung sinasabi ni VP Sara na bloodbath? Ibig sabihin po, yung una pong statement niya, gusto niya raw po ng matinding labanan. Gusto niya raw po na dumadanak daw ang dugo. Remember what Harry Roque says, mga kababayan. Di ba sinabi ni Harry Roque, gusto ko yan, bloodbath din. Oh. Talagang madugo ang magiging labanan. Pero dito sa pangalawa niyang statement, binabawi niya na 'yan. Ang daw hindi raw natin naiintindihan, ayaw daw natin intindihin, nire-refuse daw natin intindihin, mga kababayan, dahil ito daw dahil nga siya ay inahabol ng gobyerno, 'di ba? Kaya gusto siyang ma-impeach, at pag gusto daw siyang i-impeach, mga kababayan, yan daw ay merong tinatawag na dugo. Oh. At yun daw ay kanyang crucifix. Yun daw ay tinatawag na bloodbath. Bloodbath daw sa kanyang sarili. Walang kwenta. Okay?
So anyway mga kababayan, hanggang dito na lamang po at pasensya na at naglolo ko yung internet natin, nawala na yung Facebook ko dito tapos yung mga iba rito, hindi ko na makita yung next natin na topic. Thank you so much sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo muli mamaya mga